Isang magandang araw muli sa ating lahat. Welcome po sa ating araw-araw na pagpapala. Atong araw na to ay marami pong sasabihin ang Panginoon mula sa kanyang salita sa ating mga buhay. Tayo po muna ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po na kayo nariyan lagi sa aming tabi. Hindi niyo kami pinababayaan during, Lord, yung mga moments sa aming buhay. Kung ito may masaya, kung ito may malungkot, salamat na kami po inyong laging sinasamahan. Salamat, Lord, sa inyong pagmamahal sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, muli po ay isang magandang araw at alam niyo po itong mga panahon natin ngayon ay napakahirap po tansyahin. Hindi po ba yung ating weather, yung kondisyon ng ating panahon at maging yung kondisyon din ng ating mga bilihin, ng ating mga supply ng ating gasolina. So maraming mga bagay talaga na puwedeng makapagdulot sa atin ng pag-aalala. Amen po ba? Ngunit meron din naman pong maraming bagay that would define, no, yung moments na yan sa ating mga buhay. So yan po yung ating pag-aaralan ngayon. So basahin po natin yan sa Colossians chapter 3 verses 2 to 4. Sabi po dito, set your mind on things above, not on things on the earth. For you died and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you will also appear with Him in glory. Amen. So, meron pong mga defining moments sa ating mga buhay na talagang makakapagbigay sa atin ng sobrang saya, sobrang excitement, at itong mga moments na to ay binabalik-balikan natin ito. Hindi po ba napakasarap alalahanin? So, in defining moments sa Tagalog ay pwede po natin sabihin yung masayang sandali ng ating buhay. Kasi defining moment, it is an encounter with God, no, that leads to a radical transformation sa buhay ng isang tao. Yung nakatagpo mo ang Panginoon at nagkaroon ng matinding pagbabago sa buhay natin, sa kaisipan natin, sa ating mga pag-uugali, no? At isa rin itong marahil ang defining moment could also be a point in our life when we are to make a great decision, no? When we experience something that truly changes yung ating buhay, no? So ito yung mga defining moment na lagi pong magkakaroon ito ng kabuluhan sa atin. It has a transformation effect, no? Sa ating pananaw, sa ating pag-ugali, at marahil ito ay magkakaroon talaga ng um, paglalagakan natin ng kagalakan, no? Na pag binabalikan natin yon, maaalala natin lagi kung paano tayo ay nasiyahan ng mga panahon na yun. Yung defining moment with God, isa yan sa bilang isang Kristiyano, ay isa yan sa napakasayang sandali ng ating buhay. Hindi po ba? When we place our faith in Jesus instead of putting our faith in ourselves for the forgiveness of our sins, yung paglilinis ng kasalanan natin, no, we know that by His grace, no, we were able to live a life in a new way, no, na binago tayo ng Panginoon, no? Sinamahan niya tayo, tinuruan niya tayo, at higit sa lahat, binigyan niya tayo ng pag-asa. Hindi po ba? And as Christians, our lives are also made up of many defining moments that affects how we live, no? So sabi po sa Romans 3 verses 23, for all have sinned and fall short of the glory of God, no? So, and being justified because freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, no? So alam po natin itong defining moments na to nung nakilala natin ng Panginoon ay kakaiba ito, hindi po ba? Kakaiba yung ginawa po niyang pagkilos sa ating buhay. And also sa Bible ay maraming great men and women of God that has their defining moments with God, no? So aralin lang natin para maintindihan din natin na hindi lamang po tayo ang
nakaranas ng gano'n, dahil lalo tayong ma-inspire. Halimbawa po si Moses, hindi po ba? Sa Exodus 14:14, sabi sa kanya dito ng Panginoon nung siya po ay nakaharap sa isang matinding pagsubok at nakasalalay sa kanya ang kaligtasan ng mga Israelites. Sabi dito ng Panginoon, "The Lord will fight for you. You shall hold your peace." So, noong mga panahon na yon ay si Moses ay nagpakatatag, and this is his defining moment, no, na he was used by God to save yung kanyang mga tao. Amen. And maging si David, di po ba, sa 1 Samuel 17:15, when David defeated Goliath with a sling and a rod, he is a shepherd boy who became a great king of Israel. So ito yung defining moment ni David, no? Na napatay niya ang isang higante dahil sa kanyang matinding pananampalataya sa Panginoon. Amen? At si Joseph din, no? So, yung storya ni Joseph, from prison to palace, hindi po ba? Yan yung, when he acknowledged God's power and wisdom in his life, no? Kasi bata pa siya sa kanyang buhay at yung kanyang pagsasabi sa mga pamilya niya ay hindi ito naibigan, kaya ito ay nagsimula yung pagpapahirap sa kanya. But eventually, dahil nung siya nag-acknowledge na ng kapangyarihan ng Panginoon sa buhay niya, he was used by God. He was able to save Egypt and especially God's people from starvation, from death, no? Sa taggutom na yan, sa famine na yan, na siya ay, ito yung defining moment niya. No? Even si Nehemiah, he was also used by God, that he was able to rebuild the walls of Jerusalem and led yung spiritual revival and religious restoration ng mga Hudyo. Amen. So ang mga taong to ay meron po silang mga naranasan, ginawa, nagdesisyon, at yung ginawa nila ay paulit-ulit na matatandaan dahil sa mabuting bagay na ginawa nila. Even si Esther, no, kung maalala nyo, he was able to, nag-decide siya to save her people. Sabi pa nga yung famous word niya, "If I perish, I perish." No? Willing siyang mag-sacrifice ng buhay niya just to save her people. At siya ay binigyan ng pabor ng Panginoon. And siguro hindi rin natin maikakaila ang isang magandang halimbawa rin ay si Paul, no? Si Apostle Paul sa Acts 9, yung kanyang road to Damascus encounter with God. No? So, it really led to his conversion and transformation. No? So, napakahirap na tayo ay hindi natin maranasan yung katulad ng mga naranasan din ng mga nagmamahal na ito sa Panginoon. No? Alam nyo, in our journey sa ating mga Kristiyanong pamumuhay, nakita ba natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin? Ano bang epekto nun? What impact has it created in your life when you decided to surrender your life sa Panginoon? It is your defining moment. Amen? Na ito ay nagbigay sa'yo ng pag-asa, na yung buhay mo ay nabago, na dati ikaw ay punong-puno ng kabigatan. No? Pero ngayon, looking back, we will always remember that very precious defining moment in our lives when we encounter God sa ating mga buhay. We can never forget that moment. It really made a big change in our lives. It has great transformation effect sa ating kaisipan, sa ating pag-uugali, sa ating behavior. So ano po ba yung defining moment natin? No? It could be yung marriage, no? Na ito ay lagi nating maaalala na tayo ay nagbuo ng pamilya, nagdesisyon na bumuo ng pamilya, or tayo po ay could be sa estudyante, yung graduation day nila, di po ba? Or sa isang mananampalataya, nagkaroon siya ng bagong bahay, bagong sasakyan, o kaya ang isang bagong mag-asawa ay nagkaroon sila ng newborn baby. No? O kaya kung ikaw ay aspiring businessman, nakapagbukas ka ng isang business at a time like this, or it could also be you had that victory in
in your health, nakatanggap ka ng miracle healing sa Panginoon. No? Anything that created dyan sa buhay natin, that yung awesome feeling of joy and happiness, overflowing, that you will always be grateful sa Lord forever. Ito yung mga defining moments natin, no, na ating naranasan. Kayo po ba? Ano po ba ang defining moment ninyo? Meron po ba kayong naranasan na ganon? You can always bring back the glory to God, no? We know God is in control. Minsan, yung defining moment natin ay hindi laging masaya. Minsan ay merong matinding pagsubok na pinagdaanan tayo at ito yung nagtulak sa atin para tayo ay magtiwala sa Diyos, magsuko ng ating buhay sa Diyos. At yung buhay natin ay hindi po mainam, but God will always be with us. No? He will journey with us until we find that defining moments in our lives. No? So wag po tayong mag-alala, wag tayong matakot. At muli, ang tanong po, ano po ba yung defining moment sa buhay ninyo ngayon? Meron na po ba o nag-aantay pa rin po kayo? So nais ko po kayong maipanalangin sa araw na ito. Po, tayo po'y manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa pag-ibig niyo sa amin. Hinanap ninyo kami, binigyan niyo kami ng buhay, at binigyan niyo kami ng kagalakan, binigyan niyo kami ng kasiyahan. At salamat, Lord, na sa amin pong pamumuhay Kristiyano ngayon, hayaan niyong maiparamdam din namin ang pagmamahal na ito sa aming kapwa. Maka-reach out kami, makapagbahagi kami ng pag-ibig ninyo sa kanila, at tulad din ng naisagawa sa amin. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng nakatunghay ngayon. Pagpalain niyo sila at maranasan din nila ang kanilang defining moments ng buhay nila, that we will always be grateful to you. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, alam ko po na tayo ngayon ay nag-iisip, ano nga ba yung mga defining moments sa buhay ko? Balikan po natin yan at lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Salamat din po. See you next time. God bless you.